Sa pagpapatuloy ng kabanata, nagsimula ang ito sa nakakatuwa na eksena kung saan tila kinukulit ni Xiao Mei ang dambuhalang eksperto tungkol sa jade sleep na iniwan ni Li Yunxiao. Halatang nainis na si Xiao Mei dahil pakiramdam niya ay niloko lang siya para lumabas sa pagtatago. Pero kalmado lang ang eksperto at sinabi niyang lahat ng nakasulat sa jade sleep ay totoo. Hindi naniwala si Xiao Mei at mapagmataas na hinamon ng eksperto. Kung totoo raw na alam nito ang teknik ni Gu Feiyang, ipakita niya ngayon mismo. Habang pinaliwanag ng kalaban na imposibleng magamit ang ganong klaseng ocular technique nang walang sapat na cultivation at alchemy level. Mula sa pagiging kalmado, naging napakalamig ng kanyang tingin, isang nakakatakot na pressure agad ang bumalot sa paligid. Naggulat si Xiao Mei nang tanggalin ang maskot sa ulo. Sa loob nito ay si Li Yunxiao. Napaatras si Xiao Mei sa sobrang gulat nito. Isang napakabilis at malupit na atake ang pinakawalan ni Li Yunxiao. Hindi man lang nakareact ng maayos ang kalaban bago siya tuluyang lamunin ng napakalaking alon ng enerhiya. Parang bumukas ang dagat sa kawalan habang nilulunod ng bughaw na kapangyarihan ang buong lugar. Pagkatapos pakawalan ni Li Yunxiao ang napakalakas na water technique, isang imahe ng magandang babae ang nagpakita dito. Biglang lumitaw sa loob ng rumaragasang tubig si Li Yunxiao na tila ba parang walang nangyari. Isang simpleng ngiti ang ipinakita niya habang unti-unting nawawala ang mapaminsalang enerhiya. Natumba si Xiao Mei sa harap ni Li Yunxiao, tila may ibang nararamdaman sa kanyang katawan. Matapos suriin ni Li Yunxiao ang kondisyon ni Xiao Mei, sinabi niyang may ideya na siya tungkol sa kakaibang curse mark sa katawan nito. Ipinaliwanag niyang dati pa niyang nabawasan ang epekto ng sumpa habang nasa sinapupunan pa ito ng kanyang ina. Kaya naman pinasubukan niya rito na paikutin ang origin power nito. At doon nagulat si Xiao Mei, bigla niyang naramdaman na humina ang curse mark na nagpapahirap sa kanyang katawan sa loob ng maraming taon. Dahil dito, agad siyang lumuhod at halos sambahin si Li Yunxiao habang nagmamakaawang tulungan siyang tuluyang alisin ang sumpa. Nakakatawa man ang eksena, seryoso talaga at desperado siya dahil naniniwala siyang kapag nawala ang curse mark, magiging normal o mas maganda at sexy pa ang kanyang katawan. Agad sinabi ni Li Yunxiao na nakalahati pa lang ng curse mark ang kanyang natanggal at ang natitirang kalahati ay magiging bahagi ng kanilang kasunduan. Kahit ano raw ang ipagawa ni Li Yunxiao, handa itong sundin kahit sumuong pa sa dagat ng apoy o bundok ng espada. Sa huli, kalmado nang umiti si Li Yunxiao habang sinasabing hindi naman ganun kahirap ang kanyang ipapagawa. Nang marinig nito ang utos ni Li Yunxiao, agad niyang naintindihan nagtunay na plano. Gagamitin ni ang koneksyon ni Jiang Ruobing upang makauha ang Dragon Secret Treasure at ang 12 East Sea Bright Moon Pearls sa nalalapit na Gathering of Heroes. Pero dahil sa sobrang excited at paghanga, nagsimula na naman ito sa kanyang kakaibang fantasies. Inalok pa niya si Li Yunxiao na tulungan siyang matikman muna si Jiang Ruobing bago ang tournament at pabirong lagyan ng green hat ang magiging asawa nito. Siyempre, agad siyang pinatigil ni Li Yunxiao dahil masyado nang lumalayo ang usapan. Ngunit lubos nang humahanga sa kanya matapos mabawasan ang curse mark at halos ialay na ang sarili bilang personal na alipin kapag tuluyan siyang naging slim at maganda. Hindi pinansin ni Li Yunxiao ang kalokohan niya at diretsang ibinigay ang dalawang mahalagang misyon. Iyon na, bumalik si Ruomi sa City Lord's Mansion at siguraduhing makukuha ni Jiang Ruobing ang Dragon Secret Treasure at East Sea Bright Moon Pearls. Kapag nabigo siya, hindi na alisin ang natitirang curse mark sa kanyang katawan. Pangalawa, kailangan tiyakin ni Ruomi na magiging ligtas si Li Yunxiao at ang kanyang kasama sa pagpunta nila sa Clear Breeze Bright Moon Pavilion pagkalipas ng 2 araw. Kapag may nangyaring masama sa kanila, wala na ring pag-asang gumaling siya. Dahil desperado ng matanggal ang sumpa, agad sumumpa si Ruomi na poprotektahan sila kahit kailangan pa niyang lipunin ang buong pamilya ng sinumang magtatangkang umatake sa kanila. Ngayon lang niya napagtanto na matagal nang magkakilala sina Jiang Ruobing at Li Yunxiao. Ibig sabihin, alam ng kapatid niya na may taong kayang alisin ang curse mark sa kanyang katawan. Pero hinayaan lang siyang maghirap habang ang kanilang mga magulang ay naglibot sa buong mundo para maghanap ng lunas. Dahil dito, sumumpa siya na hindi siya titigil hanggat hindi niya natatalo o nasisira si Jiang Ruobing. Samantala, nagbigay pa ng huling bilin si Li Yunxiao bago tuluyang umalis. Sa loob ng 2 araw, pupunta siya kasama ang kanyang kaibigan sa Clear Breeze Bright Moon Pavilion
Kaya kailangang siguraduhin ni Ruomei na ligtas silang makakaatras matapos ang Gathering of Heroes. Buong kumpiyansang nangako si Ruomei na walang sinuman sa Red Moon City ang maglalakas loob na saktan si Li Yunxiao. Kahit sino raw ang umatake rito ay gagawin niyang mortal na kaaway at pupuksain niya pati buong pamilya nito. Nang masiguradong malinaw na ang lahat, tahimik nang umalis si Li Yunxiao upang asikasuhin ang susunod niyang plano. At habang pinapanood siyang mawala sa dilim ng gabi, si Ruomei naman ay naiwan na may halong kabaliwan, galit at matinding pananabik sa mga darating na laban. Sa loob ng Universe God Monument, napaisip si Li Yunxiao habang hawak ang misteryosong martilyo na may kidlat na kapangyarihan. Napansin niyang ang lightning rules na nasa martilyo ay halos kapareho mismo ng Heavenly Lightning Tribulation. Dahil dito, naisip niya ang isang nakakabaliw na ideya. Kung may mabubuong rank 9 profound artifact sa loob ng monumento, maaari kayang gamitin ang martilyong ito bilang pamalit sa tunay na Heavenly Tribulation, ngunit agad din niyang naisip na baka malakas pa ang kidlat sa loob ng monumento kaysa sa nasa labas. Biglang ngumiti si Li Yunxiao nang may masamang balak. Gamitin muna niya ang bagay na ito bilang isang test. Sa isang iglap, ibinataon niya pataas ang martilyo at pinakawalan ang kapangyarihan nito. Agad na rumagasa ang napakalaking lightning current sa buong monumento. Parang nagising ang mismong kalangitan sa loob ng espasyong yon habang nagkalat ang nakakasilaw na electric arcs sa bawat direksyon. Pagkatapos, itinaas ni Li Yunxiao ang martilyo na parang Diyos ng kidlat habang bumabalot ang napakalakas na thunder aura sa kanyang katawan. Halos mangitim ang kanyang muka sa sobrang lakas ng enerhiya, ngunit baliw na baliw ang kanyang ekspresyon. Samantala, sa ibaba, nagsimulang magpanik ang pink na nilalang na muntik ng madaganan ng napakalaking bloke dahil sa kaguluhan. Ano bang ginagawa mo? Halos maging patag ako sa hampas na yun. Sobrang sama mo. Habang pinapanood ng lahat ang kaguluhan sa loob ng Universe God Monument, napakamot na lang sila sa ulo sa sobrang kabaliwan na ginawa ni Li Yunxiao. Napatanong na lang ito kung ano bang kasalanan ng munting kingkong na yun para pahirapan niyang master yun, ngunit kalmado lang ang kasamahan nitong sumagot. Yang maliit na kingkong ay isang profound artifact. Dapat talaga itong i-refine. Pero agad na kumontra ang matandang cultivator. Hindi na yan artifact, parang demonic beast na. At doon nila napagtanto ang tunay na plano ni Yunxiao. Ginagamit niya ang paraan ng pagre-refine ng profound artifact upang pataasin mismo ang antas ng isang demonic beast. Isang bagay na halos walang sinuman sa kasaysayan ang makakaisip gawin. Ayon pa sa kanya na kung malalampasan ng Stone Beast ang tribulation na ito, magiging walang hanggan ang potensyal nito. Ngunit kapag nabigo, kung hindi ito makasurvive, saka lang talaga ito magiging isang tunay na profound artifact. Biglang tumayo ang maliit na beast habang bumabalot ang kidlat sa katawan nito. Halatang na-trigger ang fighting spirit nito matapos makita ang lightning hell sa paligid. Ngumisi pa ang matandang kasama nito at tinukso ang nilalang. Anong gusto mo? Umakyat at magpahampas din ng martilyo? Maging ang kasama nilang martial artist ay napansin ang reaksyon ng beast. Bilang cultivator ng lightning attribute, ramdam niyang parang isda na nakabalik sa dagat ang pakiramdam sa loob ng thunder field. Kaya mas lalong matindi ang epekto nito sa lightning type beast. Akala ng matanda nagbibiro lang siya, pero sa sumunod na segundo, diretsong sumugod ang maliit na beast papunta kay Li Yunxiao. Nanlaki ang mata ng matanda, nagbibiro lamang siya. Paglapit ng maliit na nilalang kay Li Yunxiao, bigla niyang napansin ang kakaibang pagbabago. Ang demonic key fluctuations ng Little Xuan ay unti-unting sumasabay sa frequency ng bawat hampas ang kanyang lightning hammer. Impossible! Nag-a-adjust ito mag-isa. Sa bawat resonance ng kidlat at demonic key, lalong lumalakas ang aura ng maliit ng beast. Para bang hindi na ito simpleng refinement, isa na itong evolution. Dahil sa resonance ng kidlat at demonic key, nagpasya si Li Yunxiao na subukan pa ito ng mas malala. Bigla niyang ibinuhos ang mas mabangis na lightning power mula sa kanyang hammer papunta sa Little Xuan. Sa isang iglap, nilamon ng nakakasilaw na kidlat ang maliit na beast habang umiikot ang orange at asul na enerhiya sa paligid nito. Lahat ng nanonood ay natulala, hindi nila inaasahan ang susunod na mangyayari. Unti-unting nabuo ang isang napakalaking lightning vortex sa kalangitan, isang tunay na domain. Mas malakas pa ito kaysa sa sariling thunder field ng matandang eksperto. Sa gitnang umiikot na thunderstorm, marahang lumutang si Li Yunxiao habang nakatingin sa bagong anyo ng profound thunder frightening cloud roar.
Pagkatapos ng matinding fluctuation at refinement, umakyat ito sa Martial Supreme Realm. Hindi makapaniwala ang lahat, ang isang demonic beast na matagal nang kasama ni Li Yunxiao ay tuluyang nakaabot sa rank 8 Martial Supreme level dahil lamang sa kakaibang refinement method na ito. Ngumiti si Li Yunxiao at pabirong nagsabi, "Matagal mo na akong kasama. Kung magre-refine pa tayo ng 7 o 8 espada, baka makarank nin ka rin." Pagkatapos ay seryoso niyang sinabi na balang araw, kapag nagsanib muli ang kanyang clone at tunay na katawan, baka pati si Lu Kongzi ay maiwanan niya, kaya dapat daw alagaan siya ng kasama niya sa hinaharap. Pero malamig na sumagot ang matanda, "Tinulungan mo akong mag-refine ng artifacts, pero ni-refine ko rin naman ang siyam na rank 9 profound artifacts para sa'yo. Wala tayong utang sa isa't isa." Dagdag pa niya, "Kapag nagkita tayo ulit sa hinaharap, huwag mo akong kausapin tungkol sa pagkakaibigan." At napansin ng matanda ang awkward ng ngiti kay Yunxiao. Agad itong nagsabi, "Demonic beast ang tinutukoy ko. Bakit parang ikaw ang tinamaan?" Tumawa si Li Yunxiao habang pinagmamasdan ang napakalaking lightning vortex. "Hahaha, mukhang kailangan muna nating palalimin ang samahan natin bago kita palayain." Pagkatapos ay tinanong ng matanda ang kalagayan ng Gourd Little King Kong. Sayang nga lang dahil ayon sa kanya, muntik na raw itong makatungtong sa Nine Heavens Realm, ngunit may nagyaring aksidente habang nagbe-breakthrough. Kaya ngayon, natigil lamang ito sa peak ng Martial Supreme Realm. Ngunit kahit ganun, sapat na yon para takutin ang lahat ng naroroon. Ipinaliwanag ni Li Yunxiao na simula nang i-refine niya ang katawan ng Gourd Little King kung gamit ang rank 9 materials, humina ng sobra ang natural nitong self-recovery ability. Ipinaliwanag din ng matanda na purong rank 9 materials na ang katawan niya ngayon, natural lang na mabagal ang self-repair. Pero kahit ganun, pinuri pa rin niya si Li Yunxiao dahil ang Profound Thunder Frightening Cloud Roar ay mula lamang sa Martial Grandmaster level at napuwersa niyang umakyat hanggang sa Martial Supreme Realm gamit ang sariling refinement method niya. Isa ro itong napakalaking achievement na karapat-dapat maisulat sa kanyang pinakamahalagang research records. Pagkatapos ay lalo pang nabaliw sa excitement si Old Yuan. Kung maabot din ng Gourd Little King Kong ang expectations nito, baka pwede pa nilang gawing mass production. Biglang lumitaw sa likuran niya ang napakaraming higanting Stone Beast Kings at mechanical puppets na para bang ini-imagine niya ang isang hukbo ng rank 9 monsters. Pero si Li Yunxiao naman ay napabuntong hininga na lang sabay sabi, "Tigilan mo nga ako, saan naman ako kukuha ng napakaraming Stone Beast Kings?